Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. O Diyos, aming Ama, ang iyong salita ay espiritual. At ikaw ang magbibigay ng unawa sa sino mang iyong mapili na pagsiwalatan ng katotohanan. At ako'y naniniwala na bawat isa sa amin ay iyong napili. Kaya bawat isa ay matututo sa liwanag ng salitang kanilang mapapakinggan. At hinihiling ko rin, Banal na Espiritu, na ang tapang at kakayahang ito'y may sa buhay ay maisagawa ng lahat sapagkat nandun ang kaganapan ng iyong mga pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo nga sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. It's not by might, it's not by power, it's by my Spirit, saith the Lord. Kung susukatin mo ang iyong sarili kung gaano ka kaalam sa Diyos, sa buong isang taon, alalahanin mo ilang Sunday na ikaw ay hindi nakadalo. Ilang panahon na hindi ka nakapagbasa ng Biblia. Dahil madali pong magsabi, ako'y Kristiyano. Pero ang isang katanungan, ikaw ba'y maalab? Yun pong alab, yun po ay simple lang sa English, zeal and passion. Yun pong zeal, yun pong zealousness, ito po ay nagpapakita ng sobrang kasabikan sapagkat laging tandaan po natin ang nananatili kay Jesus at pinananatili niya ang salita ni Jesus sa kanyang buhay, ang siyang magiging matibay at matatag. Kaya't kung salat sa salita ng Diyos, magiging mahina ang Kristiyanong buhay. Tinanong ang isang lalaki ng Diyos kung iniibig niya ang sangkatauhan. At ang sabi niya, I love humanity, but I love more men than humanity. Dahil madali po kasing magsabi, Panginoon, iligtas mo po ang sangkatauhan. Pero napaka-personal po kapag idinalangin mo na ang iyong tatay ay maligtas. So love men, not only humanity. Ang pangalawa, ang sabi niya, iniibig mo ba ang mga Kristiyano? At ang sabi niya, oo naman, dahil ako'y Kristiyano. Pero, ang iniibig ko si Kristo para mamahal ko ang Kristiyano. I love Christians, but I love Jesus Christ more than Christians. Kaya nga, kung atin pong uunawain, kailangan pong ikaw ay magsuri at magsiyasat kung ano ang iyong katayuan sa ngayon. Kung dumating ba ang Panginoon, makikita mo kaya siya o malalampasan ka? Naalaala ko ang 4 na mangangabayo ng Apokalipsis. The 4 horsemen of the Apocalypse. Ang una ay pale,
O white and then pale, then black and then red or blood red horses. At kung titingnan po natin ang pagkaunawa ng maraming Kristiyano sa pagiging Kristiyano ay generic. Alam nyo ang generic? Ang ibig pong sabihin ay pangkalahatan. Kaya't atin pong kailangang makita ang ating sarili kung tayo po ay nasa matatag na pundasyon sapagkat walang ibang pundasyon na naitayo kundi ang Panginoong Hesukristo. On how we build on that foundation, yun po'y depende sa banal na Espiritu. Delivering the message of God is a matter of life and deaths. Life if it is the truths, death if it is untruths. Kaya napakahalaga po na ang isang mensahero ay nagsasabuhay ng mensahe. At ang isang mangangaral ay naniniwala sa katotohanan ng kanyang ipinangangaral. At kailangang ang mensahe ay nasa buhay ng mensahero at ang katotohanan ay nasa buhay ng mangangaral. Otherwise, yung mensahero at yung mangangaral ay magiging ipokrito. Na nagpapahayag siya ng mga bagay na hindi naman niya ginagawa na dapat ginagawa ng lahat. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin, it's not by might, it's not by power, it's by my Spirit, saith the Lord. And then ang pangalawang katotohanan, as many as are led by the Spirit, they are children of God. So who are leading you? Another question, who drives you? Sino ang namumuno sa iyo at sino ang nagpapatakbo ng iyong buhay? Kapag asawa mo nagpapatakbo ng iyong buhay, my God, magbago ka na. Kailangan ang banal na Espiritu. At magkakaroon ng unity sa pamilya kapag banal na Espiritu ang nangangasiwa. Alam mo, ang pag-ibig ay madali pong dalhin at gawin kung puspos tayong lagi ng banal na Espiritu. Ang napakahirap po na pagsusunuran ay dahil takot ka lang na baka kayo'y magkaaway. Mahirap po yun. Kailangan po na ang pagkakasundo ay dahil sa katotohanan. Kung hindi man maunawaan, maghintay ka lang. Darating din ang panahon na ito ay maunawaan. Alam niyo po ba kaya may mga pagkatalo ang Israel? Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. At gumamit ang Diyos ng mga bansa na malulupit para sila ay disiplinahin. Pero sa sandali na sumobra ang pagmamalupit at nagmalabis ang mga bansa, binabagsak ng Diyos yung mga bansang yon. Parurusahan ng Diyos pagkat yung mga kasangkapan sa ating pagsubok ay kasangkapan lang ng Diyos. Kaya nga kung ikay dumaraan ng pagsubok, ito ay iyong tanggapin at ito ay iyong ipagdiwang sa Diyos. Dahil ang tagumpay ay tiyak kapag ikaw ay nasa pagsubok, ang kasagot ay tiyak kapag ikaw ay nasa mga katanungan. Sa halip na tumingin ka ay sa iyong kahinaan. Sa halip na tumingin ka ay sa kagagawa ng sino mang tao, huwag ka nang magsayang ng oras. Ang tingnan mo ay ang Diyos sapagkat siya'y maawain at mahabagin. Ang tingnan natin ay ang Diyos na nagbibigay lagi ng biyaya. Because promotion will come from God, not from anyone else. Tanging ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng lakas, kalusugan at tustos. Magtatapos ang kakayahang maghanap buhay. Ngunit ang Diyos hindi nagtatapos sapagkat ang sinimulan niya ay siya ang gaganap at magtatapos. Right and dwell daily.
You have to start right so that you will end well in December 31. Right and well daily. And to be right, our rightness and wellness is dependent on our day-to-day doings. So ang atin pong pagiging tama at pagiging mahusay na kalagayan, ito po'y araw-araw na ating gagawin. Huwag po nating kalilimutan yan. The Holy Spirit will bear in our spirit what He intend to do. Kaya yung relasyon po sa banal na Espiritu ay iyong paunlarin sa iyong buhay. Kaya kung ikaw ay nakadarama, nagalit ka sa iyong asawa, ang ibig sabihin, the Holy Spirit is not leading you. It's your flesh. Kapag sa iyong pagkalugi ay sinisisi mo kung sino-sino, you are not led by the Spirit. You are led by your flesh. Alam mo po ba ang tao kung bakit magagalitin? Hindi po dahil doon sa tao na nagmura sa kanya. Ang tao ay magagalitin sapagkat siya ay makasarili. Yung taong magmumura sa atin, kapag hindi ka makasarili, hindi mo sila papatulan. Sa halip, kaawaan mo sila at kahahabagan. Ano po ba ang makasarili? Kutong lupang ito, minumura ako, sino ka ba? That is idolatry of self. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Kaya kung tunay na ikay puspos ng Espiritu, hindi ka na matampuhin. Hindi ka na tampuray, hindi ka na tampuroy. Hello? Let us be serious at the start of the year. Prepare your barns. Ihanda mo ang iyong kamalig dahil napakalalaki ng pagpapala. At ang hadlang hindi ang demonyo, ikaw, kapag hindi ka naniwala. Huwag kang titingin sa iyong kakayahan. Because the one who will do what He promises is God Himself. I will work with you, and I will confirm your work with signs, wonders, and miracles. Remember, we are not alive for our name's sake. We are alive for His name. Kaya nga unawain mong mabuti, nakatakda ka sa malalaking himala. Kung bakit naman hindi mo pa mapatawad ang iyong biyanan? The longer you restrict yourself in forgiveness, kapag rinistriktuhan mo, hinigpitan mo ang sarili mo sa pagpapatawad, di ba may mga salita, hanggat ako'y buhay, hindi ka raw niya patatawarin. Gumapang ka mang parang ahas. Hindi niya alam na siya ang ahas. Hello? Dahil ang sabi po ng Panginoon, and this is a command, not an option. If it is a command, there is no option. Kapag utos po, wala pong ibang pwedeng gawin na ipagpalit. Patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. May kondisyon po lahat. Gusto mo ng malaking pagpapala, ay lakihan mo rin ang pagkakaloob. Damihan mo ang pagtulong sa mga dukha. Hindi ho pwede na naghihintay ka lang sa isang sulok. All promises of God are conditional. But love is unconditional. Maging sino ka man, I love you. Whoever you are and whatever you are, God says, I love you. Makapangyarihan po ang pag-ibig ng Diyos. Bumabago ng puso at ng isipan. Right and dwell daily. Ulitin kong muli, ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. So bakit po araw-araw? Because God desire fellowship. Tingnan mo, bigyan mo yung anak mo ng isang taong allowance. Hindi na magpapakita sa iyo yun. Hello? Bakit? May allowance eh. Pero, iyong i-control ang allowance. Katulad ko noon, lingguhan ang allowance ko. Kaya tatawag ako sa nanay ko sa susunod na linggo. Hello? Give us this day our daily bread. Bawat araw, pakainin mo ako, Panginoon. Mismong doon sa ilang, ang sabi ng Diyos kay Moses, hayaan mong pumulot sila ng mana, sapat sa maghapon nilang kailangan. Hindi po kasi mapipinpoint yung mga makasarili. Kahit lang po, alam mo, mapupunan mo na ikay makasarili. Yung pagkatapos lang ng gawain, nagsisiksikan kayo sa pintuan. Hello? Hindi pa natatapos ang awitin, wala na. Yung, alam mo, kailangan magbago na tayo. Amen? Hanggat hindi nagsasara ang huling tunog ng mga musikero, huwag ka pong lalabas. Para bang tinapos mo ang kabuuan ng iyong pagpapala. Ang inyo po bang pananahimik ay ang ibig sabihin, tinatamaan kayo? Amen. Right and well, daily. Kaya nga po, unawain nating mabuti. Alam mo, talagang ako po ay, ang naganap sa akin everyday, ang naganap sa akin kahapon, the compassion of God. Talagang napuspos po ako ng compassion ng Diyos kahapon. At pag naalaala ko po ang ating panahon, ito po'y panahon ng puting kabayo. Ang dami pong mangangaral. Ang dami pong denominasyon, ang dami pong sekta. At kung titingnan din po natin, ang dami ring pagkain. Kahit manok lang yan, na ilang libong putahe ang pwedeng iluto sa manok. Kaya nga kung makikita po natin, tayo po ay nasa harapan araw-araw ng mga pagpapasya. Kung dadalo ka ng maaga o huli, desisyon mo yan. Kung magkakaloob ka o hindi, desisyon mo rin yan. Kung tutulog tayo ng maaga o hating gabi o madaling araw, yun pong lahat ay desisyon natin. Kaya kailangan po na tayong mahusay. At ang paghusay po ay hindi nangyayari sa isang kisap mata. Ito po ay dinidevelop. Ito po ay inaanyo at hinuhugis. At ito po ay araw-araw na pagsasanay. Ang paggising po sa umaga ay batay sa kasanayan. Ang pagpigil po sa pagkain ay batay sa napagpasyahan. Sapagkat maididikta mo sa iyong katawan kung ilang kilo ang kakainin mo sa maghapon, ikaw po ang magpapasya.
Alam niyo po ba na ang sobrang pagkain din ay nakapagdudulot ng paghihirap sa tao? Pansinin po natin, pag naging oversupply ang ating pagkain at hindi yung tumpak na diet ang ating kinain, bakit mamahal ang gastos? Sapagkat magkakasakit ang tao pag sobra ang pagkain. Pag sobra ang asukal, magkakasakit, maintenance, medicine. So pansinin po natin, sa halip na makapag-overtime, hindi. Dahil sabi ng doktor, may heartburn ka, kailangan umuwi ka ng maaga. At umiwas ka sa traffic dahil kailangang iwasan mo ang mga stress. Kaya pansinin po natin, napakarami pong kasiraan ang magaganap sa pagsuway. Kaya kailangan tayo ay maging matalino. At ang matalinong tao ay nagpapakaalam sa Diyos at nagpapatuloy sa Kanyang salita. So your discerning spirits will increase based on your decision to spend more time in the Word. Ikaw po ay magiging mahusay sa desisyon kapag gumugol ka ng maraming oras sa Biblia. Basa ng basa. Kaya nga po, ilang bagay ang nais kong inyong maunawaang dapat na inyong maisagawa. Alam ko po na bawat isa sa atin ay may pangangailangan. At lahat po tayo ay kailangan ng pera. Sino po dito ang hindi kailangan ng pera? So ang lahat po ay nangangailangan ng pera. At bawat isa rin ay nangangailangan ng malusog na katawan. Amen po ba? Ngayon, atin pong unawaing mabuti, hindi natin alam ang kalagayan ng ating katawan sa bawat sandali ng ating maghapon. Ang atin lamang pantiyak na maganda ang ating katawan dahil maganda ang ating pakiramdam. Pero sa loob ng ating katawan, hindi natin alam ang mga nangyayari dito. Sino po rito ang kita ang kanyang laman loob? Wala po, ano po? Ito po ay nakatago. Ngunit atin pong unawain na ang kamay ng Diyos ay nasa bawat hibla ng ating laman ng katawan. Ang kamay ng Diyos ay nasa lahat ng lamang loob natin. Hindi. Kayo ba naniniwala that God is omnipresent? Ay ano po ba ang ibig sabihin ng omnipresent? Sa bawat molecules, nandun ang presensya ng Diyos. Di bawat bahagi ng ating katawan, nandun ang presensya ng Diyos. Kaya kung tayo lamang ay magsasanay na huwag matakot, huwag mag-alala, ang sabi ron, fear not, do not be afraid, take courage, be brave. Nang ibig sabihin to start right this year, kailangan paniwalaan mo na ang Diyos ay kasama mo 24 oras. Na alam ng Diyos ang kailangan natin sa buong isang taon. Na nakahanda na yung lahat ng katugunan sa lahat ng ating panalangin, kaya lang hindi natin matanggap dahil hindi natin alam ang hihingin sa panalangin. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng banal na Espiritu niya para matuklasan natin at malaman natin ang nakatakdang kanyang tutugunin sa panalangin. Sa Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. In whom you also trusted, after that you heard the word of truths, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed. After that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Praise God. So pansinin mo, ikaw ay may selyo, ikaw ay may marka sa iyong noo. You have the mark of God.
You have the seal of the Holy Spirit. At yun po ay outward evidence na ikaw ay anak ng Diyos. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At dalangin ko po na kayo'y napagpala at nais ninyong patuloy na lumago at umunlad. Patuloy niyo po kaming subaybayan sa pamamagitan ng pagbisita sa ating website sa www.gregdurante.com. At kung kayo po'y napagpala at nahamon at naghahangad na makatulong o makapagbigay ng kontribusyong pinansyal, kailangan po namin ng inyong suporta. Napakalawak po ng anihin at napakalawak po ng naabot ng ministeryong ito. Luzon, Visayas at Mindanao, 27 countries all over Asia. Grabe po ang impact and hindi po namin ito kayang mag-isa. Kailangan po namin ng mga katuwang at mga manggagawa na katulad ninyo na ambag at papasanin ang misyon na maipahayag ang dakilang salita ng Diyos na si Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ano man pong halaga na inilagay ng Diyos sa inyong mga puso, maaari nyo pong ibigay at ipadala sa pamamagitan ng ating mga bangko. Ang ating pong bangko, Banco de Oro Universal Bank, account name Greg Durante Ministries, account number 219-8006784. Makikita nyo po sa screen ang ilang mga detalye at mga contact numbers kung paano nyo po kami maaabot. At titiyakin po namin bawat sentimo ay ating gugugulin sa pagpapalawak ng mabuting balita at patuloy na maihayag ang katotohanan na magpapalaya at magpapagaling sa nakakarami. Kaya halina po kayo at manalangin. Salamat in advance. Salamat po sa inyong pagtugon. Salamat po sa inyong pag-aksyon at alam ng Diyos ang inyong mga bahagi para sa Kanyang kaharian. We need your prayers. We need your financial support in every effort. Maliit man at malaki, ito'y makakatulong para maihatid ang pinakadakila at mabuting salita ng Diyos. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa And then sa 1 Corinthians chapter 1 Corinthians 1:22. 2 Corinthians 1:22. Ito naman ay sa loob. Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Kaya nais ko pong ipaunawa na ikaw ay higit pa sa mananagumpay because of the seal of the Holy Spirit inside and outside. Amen po ba? Nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos at ito ay makapangyarihan. Sa Romans 5:5, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So sino raw po ang may dala ng pag-ibig ng Diyos? Ang banal na Espiritu. At saan inilagay ng banal na Espiritu ang pag-ibig ng Diyos? Sa iyong puso. Kaya nga unawain mong mabuti, hindi ka pwedeng magkasakit.
Hindi sa bawal, kundi dahil sa katotohanan. Hindi bukang bibig, kundi dahil sa katotohanan. I will remove evil away from your dwelling place because you fear me. Dahil ikaw ay may mataas na paggalang sa akin, ilalayo ko ang lahat ng masama mula sa inyong tirahan. At ang inyong pagkain, naalisin ko ang sakit. Ang inyong inumin, naalisin ko ang sakit. So, unawain po natin. Ang mga pagkain po natin, inalis ang mga nutrients. Ang bigas, pinaputi, nawala yung mahalagang sangkap. Kaya pag sinabing process, ang ibig sabihin, inalis yung mahalagang sangkap ng pagkain. Kaya pag sinabing processed food, wala na po yung vitamina at nutrients. Kaya mas maganda po ay personal kang maglutong bahay. Tingnan mo ang iyong katabi, maliit pa ang halaga. Iwasan ang fast food. Hello, dahil hindi mo alam kung paano yun inihanda. Pwede pa minsan-minsan, pero wag araw-araw. Almusal, tanghalian, altanghap ay puro fast food. Para bang sinisira ng tao ang kanyang katawan. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Tayo po'y may pag-asa dahil po sa banal na Espiritu na nasa atin. Tatlong bagay. Nasa iyo ba ang banal na Espiritu? Alam mo, ang isang masaklap na pangyayari ay yung hindi mo gamitin yung nasa iyo. Halimbawa po, meron kang gamit pero hindi mo alam na i-operate, kaya manghihiram ka na lang. Pero nasa iyo pala yung gamit. At ang gagawin mo lamang ay pag-aaralan. Narito po ang lahat ng ating kasangkapan at pagpapala at biyaya sa loob ng Biblia. Kung ikaw lamang lagi ay babasa, and while you read, reflect. Alam nyo ang reflection? Iyo pong i-apply sa iyong buhay habang nagbabasa ka, wag sa iyong kagalit. Yung iba nagbabasa for information, yung iba naman nagbabasa para panlaban sa kanilang mga kadibate. Wag po, magbasa ka na ikaw ang mababago sa iyong pagbasa. Gather information so that you can apply it into your transformation. Because renewal of the mind is transformation of our lives. Kaya nga po, unawain mong mabuti. Tayo po ang dapat na pinakamaunlad. Tayo po ang dapat na makakaranas ng lahat ng pag-aari ng Diyos na ating mana dahil kay Jesucristo. Sino po ang mga wala? Mga Kristiyano. Sino po ang mga kawawa? Mga Kristiyano. Bakit po? At sino ang laging naloloko? Mga Kristiyano. Bakit sila naloloko? Dahil kailangan daw sila ay maging mabait. Ang kabaitan pong salat sa katotohanan ay kahangalan. Hindi po lahat ng may sakit ay pinagaling ng Panginoon. Yun lang lumapit sa Kanya. Yun lang sumagot sa Kanyang tanong, gusto mo bang gumaling? Opo, Panginoon. Kaya hindi ho pwede na ang Diyos ay magpagaling sa ayaw namang gumaling dahil pag minsan ang sakit ay nakakahikayat sa kasambahay na siya ay pagluto. Hello? Kaya nga, unawain mong mabuti, iyong angkinin at hilingin na sa kabila ng dinaramdam mo, ikaw ay ang kasiglahan ay nakikita. Hindi baling magpatuloy sa kirot na ang iyong sarili nakikitang matatag, matibay dahil kay Jesus. Amen? Hallelujah! O, purihin ang Panginoon. So, ikaw at ako ay isang buhay na patotoo sa mga kasama natin sa bahay. Ang kasama natin sa bahay ang unang naaapektuhan ng ating buhay na pakikipag-ibigan sa Panginoon. Oh, kaya napakahalaga po na alam mo ang fruit of the Spirit. Alam mo ba ang fruit of the Spirit?
Alam mo ba ang armor of God? Alam mo ba ang gifts of the Holy Spirit? Alam mo, kung iyo pong i-concentrate ang pagkatuto rito. So the fruit of the Spirit, una, ito po ay nasa Galatians 5:22. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Na ibig sabihin, kahit na ikaw ay pinagpala, ikaw ay mapagpigil. Kahit na ikay malusog, ikaw ay mapagpigil. Kahit na ikaw ay napakatalino, ikay mapagpigil. There will always be temperance. Ibig sabihin, pinipigilan mo ang iyong sarili. At kung magsasanay tayo na piliin ang lalabas sa ating bibig, sabi ng Panginoon, walang galing sa labas ang magpaparumi sa tao. Yung galing sa loob ang magpaparumi sa tao na lumabas sa bibig. Halimbawa, mahirap talaga ang buhay. So ano yon? Yun po ay self-prophecy para sa taong nagsalita. Kaya huwag kang magsasalitang mahirap ang buhay. At kung may dumating sa iyo na nagsasabing ang hirap talaga ng buhay, kansilahin mo agad yon sapagkat hindi ka kasali doon. Daraan tayo sa hirap, pero hindi tayo maghihirap. Iba po yung naghihirap sapagkat yung naghihirap po, tinanggap niya ang kahirapan na standard ng buhay. Bakit po ba tayo nasa ganitong kalagayan ngayon? Bakit ikaw ay naka-dissenting damit? Dahil hindi mo tinanggap ang kahirapan. Nakukuha mo po. Hindi mo tinanggap ang kahirapan sapagkat ang kahirapan ay hindi magandang kalagayan. Sino po rito mangangarap na maghirap na lang at laging walang pera? Yun po ba ay magandang pangarap? Walang sino man sa sino mang tao ang nangarap na maghirap. Walang sino mang tao nangarap na magkasakit. Walang may gusto ng sakit at ng hirap. Pero maraming tao, ang bagamat di nila tuwirang sinasabi na ayaw nila ng kahirapan, nabubuhay sila sa kahirapan sapagkat hindi naman nila sinabi na gusto nilang mayaman sila. Hello? So, lack of declaration of what you believe and what you desire, yun po ay isa pa ring dapat nating matutunan. Amen po ba? Kaya kailangan pinapahayag mo ang plano ng Diyos sa iyo na ikaw ay nilikha ng Diyos, ikaw ay iniligtas, at ikaw ay nasa hawig at larawan ng Panginoon tayong lahat. At ikaw at ako ay higit pa sa mananagumpay, at lahat ng problema ay ating malulutas, lahat ng pagsubok ating maipapasa, lahat ng krisis tayo po ay magtatagumpay. You know why? Because it was promised. Ipinangako po ito ng Diyos. Kaya pagkaharap mo ay patong-patong na problema, sabihin mo, salamat sa promosyon. Salamat sa iyong mabuting ginagawa sa akin, sapagkat laging tandaan mo, sa gitna ng problema, nagiging kang malakas. Sapagkat kaiba ang iyong panalangin. At magkakaroon ka ng buhay na patutuo na ang Diyos ay nagliligtas, na ang Diyos ay nagpapagaling, na ang Diyos ay nagtutustos. At makikita sa iyo ang bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, and then meekness and temperance. Yung pag-ibig mo ay magiging tuloy-tuloy, at yung kagalakan mo ay magiging tuloy-tuloy sapagkat pansamantala ang pagsubok, pansamantala ang krisis, at ito ay tinakda para pagtagumpayan mo. And then, magkakaroon ka ng kapayapaan sapagkat alam mo na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay para sa ikabubuti mo dahil ikay iniibig ng Diyos. At dahil ikay may kapayapaan doon sa iyong paniniwala na dapat mong pinaniwalaan noon pa, ikaw ay magiging matiisin. Hello? So, sa pansamantalang tayo ay kapos, hindi tayo naghahanap ng bagay na hindi natin kayang bilhin sa kasalukuyan. Darating ang panahon na sobra-sobra ang iyong pera. Amen? Pero sa sandali na kulang ay magtiis-tiis ka lang, long suffering. And then, sa kabila ng iyong kakapusan, sa kabila ng ating mga suliranin, tayo ay may magandang kalooban pa rin.
Purihin ng Diyos, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Great Day to Live sa pangunguna ni Pastor Greg Durante at sa inyo pong mga kaloob na ipapadala na 1,000 piso. Padadalan po namin kayo ng special watches. It reminds you that every time is very precious. The time is running. We need to raise up a certain amount of money to reach out the lost at any cost. Kailangan po natin ang pagsasama-samang pagtutulong-tulungan upang ma-generate at ma-saturate natin ng lahat ng airwaves, radio and television, and keep on helping the needy, the poor, the kids, giving them school supplies and food for their basic needs. Suportahan po natin sila. Kaya kailangan po namin ng mga partners, prayer partners, and financial supporters. Kaya sa inyo pong mga ipapadalang 1,000 pesos, ito po yung sample. Suot ko po yung ating watch, Great Day to Live, personalized na relos. Ito po siya. You can see on the screen. At kung paano nyo po maipapadala ang inyong mga kaloob, for every 1,000 pesos, we'll send you this watch na magre-remind po sa inyo, it's time to praise the Lord. God bless you as you desire. God will increase your life and you will have an abundant life. Remember, what you sow, you will reap. Hindi nakikita sa atin ang pagkabugnutin at pagkamatampuhin at pabago-bagong emosyon. Hello, gentleness ay lagi kang nananatiling maginoo at kung babae ay binibini. Ang gentleness mo ay kagandahang loob na hindi halata na ang iyong dalang pera lang ay pang-ikapo at pang-kaloob at pamasahe pa uwi. At ang kakainin mo ay yung itinira mo kahapon. Walang nakakaalam because you are gentle. Amen? Hindi ka nagsasabi, alam mo, ang hirap ng buhay. Ngayon nga, ito na lang kahuli-huli ang ibinigay ko. Kung hindi lang hinamon ni pastor, huwag si pastor ang iyong titingnan. Ang Diyos na nag-utos. Amen? Hallelujah! Kaya kung ang Diyos lagi ang ating pinatutungkulan, sigurado ang iyong pagpapala, tiyak ang iyong gantimpala, tiyak ang iyong biyaya. Oh, purihin ang Panginoon. So, hindi alam ng mga tao, hindi alam ng mga kaibigan mo na pangatlong araw na ang iyong pagkain. Dahil hindi mo ipinatutotoo. Amen? Sapagkat napagtitiisan mo yon dahil dumaraan ka sa process of development ng pagiging mataas na spiritual na kalagayan. Remember that God is always in the highest level and nobody can excel, can go above God. Kaya kailangang laging tayo ay kumikilos na nandun sa mataas na level at ang mataas na level, ikay matiisin, ikay mapagpatawad, ikaw ay mapagpala sa kabila ng iyong pangangailangan. And then, goodness, nakagagawa ka pa rin ng kabutihan at tapat ka pa rin sa iyong Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga po, unawain mong mabuti. Are you faithful to God? So faithfulness is measured by your decision and choices. Ano ang uunahin mo? Pagpapapintura ng bahay mo kung araw ng linggo o mamamahinga ka kung araw na pangilin? Ano ang uunahin mo? Overtime sa araw ng linggo o ang pagdalo sa pagsamba and enjoy family life? Alam mo, ang araw ng linggo, it is for the family. Walang pinakamagandang dapat na maunlad kundi ang pamilya mo. Magiging kang pagpapala sa maraming pamilya kung pinagpala ang iyong pamilya. Mga tatay at mga nanay, nasa inyo ang susi sa kaunlaran ng iyong mga anak at apo. Hello. Kaya napakahalaga po na ating unawaing mabuti. Meekness and temperance. Pasado ka ba sa meekness? Kaamuan. Sinabi ng mga opositor ng Panginoon, ikaw ay si Beelzebub, ang prinsipe ng mga demonyo.
Pinagtanggol ba ni Jesus ang kanyang sarili? Hindi po. That is meekness. Ang katotohanan ang magdidepensa sa atin. For a while, parang talo ka dahil ikay maamo. Pero not for long. Ilalantad ng Diyos na nawiwili ang Diyos sa iyo dahil hindi mo hinahayaan na ang base character ay lumutang. Ano po ba yung base character? Yan po yung masasamang ugali. Hindi mo hinahayaan, sinusupil mong lagi ang masamang ugali. At hindi mo hinahayaang ito'y lumutang. So you are meek and temperate. Kontrolado mo ang iyong emosyon. Ang stress po ay dalawang bagay. Ang stress po ay yung sobrang pagkagulat. It is source of stress. Ang stress po ay yung sobrang takot. Doon po galing ang stress. Ang stress po ay yung sobrang tuwa. Kaya may namamatay agad sa sobrang katuwaan. Hindi na napakinabangan yung premyo. Kaya kailangang temperate ka, and it is the Holy Spirit that bear fruits. Kaya para mamunga ang Espiritu, hindi tayo ang mamumunga, ang Espiritu ang mamumunga. Kaya kailangan maintain natin ang relasyon natin sa banal na Espiritu. At ang pag-maintain ng relasyon sa banal na Espiritu, aalisin mo ang pagkamagagalitin sa iyong bibig. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, huwag ka nang magalit mula ngayon. Para ang banal na Espiritu ay malayang makapamunga. Amen? O, purihin ang Panginoon. Napakaganda nung awitin kanina na ang pamumungan natin ay kapag nananatili tayo sa Panginoon. Ulitin kong muli, ang pinakamalalaki nating pagpapala ay magkukumpul-kumpul tuwing 13 ng bawat buwan sa loob ng 12 buwan. Hallelujah! At ang triple numbers hanggang 2029, meron pong triple numbers monthly. Pero saka ko na isisiwalat sa inyo yung triple numbers every month. Hanggang sa 2029. Buhay pa tayo sigurado nung kung hindi babalik ang Panginoon. Amen? Kung babalik, okay lang. At ang mahalaga, tayo'y naniwala bago mag-rapture. Maalab tayo bago mag-rapture. Kaya kailangan protektahan mo ang iyong sarili. The armor of God sa Ephesians 6:11 hanggang 18. Makikita po natin na hindi na po natin babasahin ito, pero ang armor of God, una, ito po ay 6. Truths, the belt of truth, the shield, breastplate of righteousness, shield of faith, and then shoes to preach or to witness the gospel, and then helmet of salvation, and then sword of the Spirit, which is the word of God. So kailangan may salita ng Diyos ang iyong bibig araw-araw. Amen? At ating unawain, kailangang alalahanin mo sa iyong isipan na ikay ligtas. At hindi ka kasama doon sa mapapapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya helmet of salvation, alalahanin mo laging kay ligtas. At pag tinanong ang dahilan ng iyong kaligtasan, sabihin mo si Jesus. Si Jesus at ang kanyang dugo. Amen? So ikay ligtas. Kaya protektado ka sa anumang mga panglilinlang ng kaaway. Tandaan po natin, yung wiles of the devil, ang ibig sabihin ng wiles, ikaw ay uuriratin, ikaw ay laging panghihinain, lalo na pag may problema ka, this is the wiles of the devil, hindi ka na makakabangon, hindi ka na makakaahon, ganyan ang mga ninuno mo, ganyan ka rin. Huwag mo siyang paniniwalaan, sabihin mo, bulaan ka, Satanas na demonyo, sa pangalan ni Jesus, ako ay bago na, at kay Jesucristo, higit pa ako sa mananagumpay. Destroy the wiles of the devil by the word. Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Kausapin mo kung ano man yung sakit na nasa iyong katawan at iyong palayasin araw-araw. Palayasin mo at huwag kang magsasawa, huwag kang manghihina sapagkat ikaw ay nasa labanan at ang labanan, araw-araw magtatagumpay ka, bawat araw madadagdagan ka ng buhay, bawat taon ikay magdiriwang at panibagong isang taon na naman ngayong 2013 ang karagdagan sa ating buhay. Oh, hallelujah! Kaya para ikaw ay maging maunlad, para ikaw ay maging matagumpay, nais kong iyong maunawaan, ikaw ay pinagpala ng Diyos. You are blessed and nobody can curse you.
Ika'y pinagpala at walang sino mang makapagdadala ng sumpa sa iyo. At ang sino mang susumpa sa iyo, wawasakin ng Diyos. Ang sino mang magpapala sa iyo, pagpapalain ng Diyos. You are a special instrument of God on the face of the earth. Sa iyo gusto ng Diyos na paggamit ang lahat ng kanyang kayamanan, hindi sa mga demonyo at mga masama. Kaya ika'y manindigan ngayon at gamitin mo ang gift of the Spirit. Always remind yourself sa 1 Corinthians 12:8. Kailangan gamitin mo, 7 to 11, gamitin mo, hindi na natin babasahin yan, gamitin mo ang gifts of the Spirit. You have the gift of speaking in a word of wisdom, word of knowledge, and then faith, gifts of healing, working of miracles, prophecy, discerning of spirits, and then diverse kinds of tongues, and then interpretation of the tongue. Dalawang bagay ang aking iiwan sa inyo ngayon sa gift of the Spirit. Ang inyong paunlarin sa inyong buhay ay discerning of spirits and speaking in tongues. Amen? Discerning of spirits. Ano po ang discerning of spirits? Yung kakayahang makita mo na ikay linilin lang nung kausap mo. It will be a normal experience every day. Discerning of spirits, mapupuna mo ang taong lilin lang sa iyo. Ang transaksyon na magpapalugi sa iyo. So, iyo pong paunlarin ang discerning of spirits at paano mo ito mapapaunlad. Makikilala mo ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos at makikilala mo kung sino ang mga tao na magiging tapat, faithful and loyal to you. Na hindi ka kailanman ipahihiya kahit na matuklasan niyang may masama kang ugali, yun ay kanyang sasarilinin. Sapagkat ang tunay pong umiibig ay nagtatakip ng mga kasalanan. Love cover multitude of sins. Kaya nga unawain mong mabuti, ligtas ka kapag ang mga kaibigan mo ay tinatakpan ng iyong kahinaan at tinutulungan ka at sinasamahan para mapagtagumpayan ito. Kaya ngayong umaga po, nais kong all of us will begin the year right and well. At magagampanan lamang natin ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ngayong sandaling ito tayo hihiling ng banal na Espiritu ay laging puspusin tayo para mapagtagumpayan natin ang lahat ng kasalanan. Sa 19:17 ng Leviticus, bilang pagtatapos. Leviticus 19:17, Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. Ito po pag ikaw ay nagalit sa iyong kasambahay o sa iyong mahal sa buhay, dahil ang puso mo ay may galit. Hello? Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Saan po nagsisimula yung galit sa kapwa-tao? Sa puso. Sapagkat sa sandali na pakawalan natin ang galit kanino man tao, tayo ay magdurusa sa kasalanan. Ano ang ating kasalanan? Yung nasa ating puso. Hello? At ang sabi sa verse 18, Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Ano po ba yung grudge? Na, sige na, masama na ang ginawa sa iyo, pero huwag kang magtatanim ng puot o galit. Hayaan mong ang Diyos ang gumawa ng paraan para siya ituwid. Amen? Amen. So, tayo po ay manalangin. Your promotion is here. Amen? O Diyos na dakila ang kapuspusan ng Espiritu, bilang iyong pastor at lingkod nila, hinihiling ko po na puspusin mo ang bawat isa ng banal na Espiritu. At bawat petsa at 13, grabing biyaya, himala at pagpapala ang matatanggap naming lahat. Sa iyo ang kaluwalhatian,
sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.greggdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa